Panginoong Diyos. Sabi niya nang siya po ay minsang naglakad at kasama niya ang kanyang mga disipulo, siya po ay napagod at naupo, lumapit yung napakaraming bata at sabi ng kanyang disipulo, pwede ba sawayin mo yan? Alisin natin yan, huwag kayo rito, huwag niyong istorbohin ang ating guro sapagkat siya'y nagpapahinga. Sa isip natin, maaaring ang bata ay napakagulo o sila po ay tinatawag nating makukulit. Pero huwag niyo pong babrandan sila ng pangalan na makulit dahil kukulit po talaga yan. Sa aking kaharian, malibang maging katulad kayo ng mga batang ito, ay hindi niya mararating ang kaharian ng Diyos. Bakit po? Ang bata unang-una ay walang malisya sa kanilang isip. Ang bata hindi sumasama ang loob, hindi yan nagtatanim ng sama ng loob. Sabi ko nga kanina, agawan mo yan ng lollipop, iiyak yan. Pero mamaya kalungin mo sa... So sabi ng Panginoon, malaki ang lugar at puwang ng bawat sang ito. At ngayon nga ay dapat din nating isipin na ang mga magulang nitong mga bata na ito ay mabigyan ng sapat na kaalaman upang pangunahan nila ang kanilang mga anak. Karapat dapat na ang tungkulin ng mga magulang na ito ay malaman at mapag-ingatan kung paano ang... Sa atin, ang relihiyon ay katutubo sa puso ng bawat tao. At ito'y bahagi ng atin pong tradisyon, ang magbinyag o maghandog. Kaya nga tungkulin ng bawat isa na ang batang ito ay tanggapin doon sa pananampalataya na kung saan ito ang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Nais ko lamang kung bigyan ng paalala, kinakausap ako ng bata. Yaman, mamaya na lang tayo mag-usap, ha? Papaalalahanan natin yung mga magulang. Ang sabi ito, ang pinakamaagang lakas o impluensya sa kabuhayan ng mga batang ito ay ang halimbawa ng kanilang mga magulang. So dapat lang na makita sa mga magulang na ito ang isang ehemplo na kung saan pwede nila itong sundan. Mayroon tayong advertisement, di ba? Ang sabi roon, ang ginagawa ng matanda, ito ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Kaya kung ikaw ay tabi po, dahil kailangan ito para sa mga bata. Kung ang isang magulang ay isang sinungaling na magulang, ang inyong anak ay hindi malayo maging sinungaling. Bakit? Pagka mayroong nagtanong at mayroong kumatok doon sa kanilang pinto, andyan ba ang nanay mo, lalo na po't mayroong hawak na mga paniningil o mga resibo? Ano pong sinasabi? Pagkatok na pagkatok. Andyan ba nanay mo? Sabi mo wala. Sabihin mo wala. Lalabas ngayon yung bata, sabi po ng nanay ko, wala siya. So nagbuko din yung nanay. So ito'y nagiging tama hanggang sa kanya itong makalakihan. Pangalawa, kung nais ninyo ang bata ay maging masinop sa kanyang buhay, turuan niyo siya na magsinop. Huwag natin silang turuan magsugal. Kung ikaw po ay palamura, malamang-lamang yung iyong anak ay magiging palamura. Sabi nga, kung ano ang puno, siya rin naman bunga. So napakahalaga sa mga batang ito na maipakita ng mga magulang, Brother Noel, Sister Army, at si Sister na yung inyong buhay ay maging isang mabuting ehemplo sa mga anak ninyo. Yan ang isang buhay ng isang magulang na nagtatalaga ng kanilang mga anak. Sabi nga kung nais nating maging matulungin yung ating mga anak, abay maging matulungin din naman tayo. Nais nyo silang maging mapagbigay, huwag tayong maging maramot, mapagbigay tayo. Nais natin silang maging matalino, turuan natin sila ng kanilang dapat na pagkalagyan at magiging matalino ang mga batang ito. Kung nais natin na ito'y maging mapanalanginin, may takot sa Diyos, tayo muna ang dapat matakot sa Panginoon. Marami po kasing pagkakataon na ang mga nanay ay pinapupunta yung bata sa simbahan habang sila ay nagpapaiwan. Sige, una ka na sa simbahan. Gusto mo maging religyoso yung anak mo o magkaroon ng relasyon sa Panginoon, pero ikaw naroon ka sa bahay mo. So, ang sinasabi rito, anuman ang inyong ipinakikita
ay kukunin ng inyong mga anak. Nais niyo siyang maging mapagpatawad, maging mapagpatawad po tayo. Huwag tayong mapagkingkim ng sama ng loob. Sa ibabaw ng lahat, ay nararapat ninyong idalangin at sikapin tuwina ang pag-akay sa bata at pagkilala sa pag-ibig kay Kristo upang sumapit siya sa gulang ng sariling pagkakilala, ay kusa niyang ipahayag si Kristo sa kanyang buhay bilang tagapagligtas, sundin niya ang pagbabautismo at pagtatalaga sa Panginoon, at ibigay ang kanyang sarili bilang isang tapat at magiliw na lingkod ng ating Diyos. Bilang tanong po sa mga magulang, kayo po ba'y handa na gawin ang lahat ng ito? Makarinig lang po yung inyong sagot. Handa po. Kapatid? Handa po. Brother Noel? Handa po. Handang-handa. Ngayon po ay, pwede ko bang makita yung mga ninong at ninang ng mga batang ito? Yung ninong nila, medyo kukunti po itong ninong, parang 26 na paris lang. Oo, no? Parang gano'n. 12 pares. Talagang ineksakto mo, the 12 disciples. Tatawagin ko kayong isa-isa. Kaya lang hindi naman tayo kasya rito. Siguro dyan, kung nasan kayong pwesto, tumayo na lang po kayo. Ang ninong po ni Alisa, si Arnel Riaño, Dr. Noli A. de los Santos, yan, Jeremiah Viray, si Jomar Sentin, Cesar Ramos, Dave Nueva, Joey Cueto, Edgar Bartolome, Shalom Palon, Angel Franklin Domingo, Kerubin Paulo, Emmanuel John, si Marlon Marasigan. Sa Canada. Sa mga ninang naman po, Mirasol Pusing, Doktora Connie Elawa Velarde, Joyce Ann Sentin, Grace R. Monjes, Elnora Reyes, Jamie Sentin, kalahati pa lang po yan, J. Ann May Sentin, Shekinah Viray, Sister Delphi Layawan, Erlinda Reyes, Rosalinda Heredia, Quintin James Severon, Rina Lisa Ramos. Yan po ang mga ninang ni Liza. No? Sige po, makakaupo na kayo. Tinawag ko lang na tingnan natin kung sila ay kumpleto o hindi. Alam nyo, isang napakahalagang bagay